Let's go! Let's go! Let's go! Copenhagen! Andito kami ngayon sa Copenhagen. Medyo matagal-tagal na kami ritong bumalik galing sa travel. Tuwing summer, dito kami nag-i-stay talaga sa Copenhagen kasi ito ang panahon na dapat hindi nyo ma-miss dito sa Copenhagen. At ngayon, igagala namin kayo at ipapakita namin sa inyo kung bakit kailangan nyong bisitahin ang Copenhagen pag summer. Summer, late May, June, July at early August. Yun ang pinakamagandang timing ng pagpunta dito sa Copenhagen at ipapakita ko sa inyo ngayong araw kung bakit. Tignan nyo, equip kami ngayon. May dala akong upuan. Ito yung binili ko dahil may plano dapat kaming mag-camping, hindi natuloy. Pagbaba ng aming apartment ay nandito na agad tayo sa station. Ayan, station agad yan. Let's go! Let's go! Let's go! Copenhagen! What's the channel? It's Filipino, huh? Yeah? Is it okay? Yeah, it's Noli NOLI.PUGAY. Let's go! Thanks, Let's man. go. Good time in Copenhagen. Yeah, Good time in thanks. Copenhagen, man. Thanks. So, ang aming first stop ay dito muna sa city center. Maghahanap tayo ng upuan dito kasi dito ako nagtatambay sa Nyhavn. Ito, yung Nyhavn, yung kanilang famous na spot dito sa Copenhagen. Kung hindi ka nakapunta ng Nyhavn, ibig sabihin, hindi ka nakarating ng Denmark. Kaya pag nagpunta kayo dito, Nyhavn. Okay? Bibigyan ko kayo ng mga tip kung saan magandang tumira. Okay? Kahit lumayo kayo ng kaunti dito sa Copenhagen, kahit hindi kayo tumira dito sa city center, madali lang ang pagta-travel dito sa Copenhagen kasi dito lahat accessible. Especially kung nakatira ka sa malapit sa mga stations ng bus, stations ng metro, kahit gaano kalayo. Pero wag naman yung mga tipong mga 20 km, around 15 to 10 km radius from Copenhagen City Center, wala kayong poproblemahin. Medyo mas mura ang tirahan compare dito sa City Center mismo. Walang no-go sa Copenhagen. Lahat dito ay safe. Lalakad-lakad tayo dito. Hahanap tayo ng mapepwestuhan. Hahanap kami ng lugar na walang masyadong maraming tao. Hindi, maraming tao pero hubad. Hindi yung mga ganito. Yan. Ganda, di ba? Oh. Summer. Nandito pa lang tayo sa kabila ng Nyhavn, sa Nyhavn. Ang tambayan ko na sinasabi ko sa inyo ay nandoon sa kabilang yon. Tingnan nyo ang kulay ng tao doon. Iisang kulay lang, kulay brown. Bakit? Kasi puro hubad ng tao doon. Paano yung lahat? Ang makita. Galing, no? Got it. Ngayon ko lang nakita itong tulay na ito na nag-retract. Lugar kung saan ako lagi tumatambay, puro hubad rin ang mga tao dyan, nakakayari mag-video. Tsaka masarap maligo dyan. Ano pili tayo? Can I have one? Yes. Yes, free drinks, summer, Copenhagen. Ganon ang maganda dito sa Copenhagen. Oh, may mga libreng drinks pa. Woo! Sarap. Doon kami pupunta sa kabilang yon. Papakita ko sa inyo, zoom ko ng kaunti para makita nyo. Tama yan, daming tao, no? Grabe. Sarap. So, isa ito sa pinaka magandang spot dito sa Copenhagen. Punta. Dapat may ano. At isa sa paborito naming kapihan ay yung corner na yan. Medyo may kamahalan lang pero yan ang masarap na kapihan. Ang ganda nito, bahay, bago.
Tapos ito, restaurant or cafe. Pwede kayo magkape-kape dyan sa mga yan. Ganyan ang mga basurahan dito. May malaking container yan sa ilalim, tapos inaangat lang siya pag kinukuha. Nandito na tayo sa spot kung saan ako tatambay palagi. Subukan natin maglakad. Sisimplehan ko ng video ha. Wala namang problema sa mga tao dito. Kaya lang, may hiya ka, ikaw na mismo yung may hiya eh. Sige, bahala na, basta. Di ba? Di ba? Ito na. Kailangan. Damo. So ayun, alam niyo na kung saan niyo ako matatagpuan tuwing summer. So, malaki tong lugar. Nata mo, paikot yan hanggang dun, sa dulo na yon. Tapos dito, pag ganon. Dito pag summer, magandang mag-kayak. Pwede kayong mag-book in advance dun sa mga green kayak na libre. Meron silang website, greenkayak.com o .dk. Pwede kayong mag-register in advance doon para makakuha kayo ng libreng kayak. Tuwing summer yon, ang kailangan nyo lang gawin ay mamulot ng basura dito sa tubig. Bago kayo pumunta rito sa Copenhagen, i-download niyo yung app ng Green Kayak. Tapos doon pwede kayong mag-register in advance para makakuha kayo ng libreng kayak. I-schedule niyo yon. Bibigyan kayo ng libreng kayak pero mamumulot kayo ng basura sa mga kanal. Tapos pwede nyo hanapin na meron sila ditong tinatawag na Copenhagen app for green tourism na nagpo-promote naman ng sustainable tourism. Marami mga program, may makukuha kayo mga libre, kagaya ng halimbawa naglakad kayo ng naglakad. Pag na-reach ninyo yung goal ninyo, bibigyan kayo ng libreng kape. Dito na lang kami magtatambay ngayon dito sa park na to dahil magre-relax lang kami. Pero kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon at hindi ka pa nakakapag-subscribe o nakakapag-follow, please do. Yeah. Sarap. Ito. Ganito ang buhay oh. Para relax lang sa gilid ng kanal oh, di ba? Pakasarap dito. Puro, no, iniisip nung iba. Okay, pag narinig nila yung salitang Denmark, no, ang unang pumapasok sa kanilang isip ay malamig, maulan, alam nyo ba? Pagdating ng summer, parang nag-flip ang buong Copenhagen. Halos alas 10 na ng gabi bumababa ang araw, buhay na buhay ang mga park, canals, at halos bawat linggo may outdoor activity, mga events, concerts. Napakaganda. Hindi nyo pagsisisihan dito. Halos kahabaan lahat ng kanal dito sa Copenhagen, may mga naliligo. Nasa labas halos lahat ng mga tao. Ang Nyhavn ang isa sa pinaka sikat na postcard view ng Copenhagen. Sa Nyhavn makikita ninyo yung mga makukulay na bahay, mga bangka. Tuwing summer halos lahat ng tao dito ay nasa labas. Punong-puno ng mga tao ang mga cafes, mga street performers, at ang atmosphere ay napakasaya. Ito yung panahon kung kailan gusto ng mga Danish na sulitin ang bawat oras at sikat ng araw. Isa sa mga dahilan kung bakit napakaganda ng Copenhagen ay ang kanilang bike culture dito. Kahit saan ka tumingin, may maraming nagbabike. Safe ang mga bike lanes dito, kaya kung gusto mong pumunta dito, mas maganda na mag-aral ka muna ng bike para madaling maglibot. Yun kung pupunta kayo ng Copenhagen dito, in advance, mag-aral ka ng magbike. At dito rin makikita mo na napakalinis ng mga canals, kung saan may mga maraming taong naliligo, lumalangoy habang ang iba naman ay nagkakayak, yung iba ay nagre-relax lang sa gilid ng mga kanal. Sa ibang European country, makikita mo lang ang mga hubad na tao sa mga park, sa mga beaches, sa mga dito, sa gitna ng city center. Kasi itong Copenhagen, napapalibutan ito ng mga canals. At ang mga tao dito ay naliligo sa mga canals. Kasi dito, napakalinis ng mga canals. Ang linis-linis yan. Tingnan nyo naman. Oh. Yan ang sinasabi ko sa mga tao sa atin. Yung mga ilog, ingatan nyo.
huwag kayong maglaba sa ilog. Kung gusto nyo maglaba sa gilid ng ilog o maglaba sa ilog, huwag nyong itapon yung pinaglabahan nyo sa ilog mismo. Isa pang dahilan kung bakit special ang summer dito ay napakadami ng mga outdoor concerts. Halos lahat ng lugar may nagko-concerts sa kung saan-saan lang, sa mga parks, mga open spaces, live bands, DJs, at kung ano-anong cultural events at mga food festivals. Kahit saan ka magpunta dito sa Copenhagen, merong ganito ngayon. Merong mga tugtugan, every corner yata may tugtugan, at iba-ibang genre, merong rock, merong oldies, at meron jazz. Ganyan. Sa mga gardens, sa mga park, may ganito. Isa sa mga pinaka inaabangan dito ay yung Copenhagen Jazz Festival tuwing July. Halos buong lungsod puno ng mga live music. Kahit naglalakad ka lang, maririnig mo ang iba't ibang mga musicians na tumutugtog sa mga plaza, sa mga kalye. Mararamdaman mo na buong lungsod ay nagse-celebrate ng tag-init ng summer. Hindi magiging kumpleto ang summer sa Copenhagen kung hindi mo bibisitahin ang Tivoli. Isa ang Tivoli Garden sa pinakamagandang amusement parks sa buong mundo. Isa sa pinakamatanda. Kung hindi pinakamatanda, isa sa pinakamatanda. Ito na yon. Yan na yan. Papasok muna tayo. At syempre, gagamitin natin ang ating cellphone para makapasok doon kasi meron kaming pass dito. Hi. Hi. You know? So ito, papakita ko sa inyo ang Tivoli at ganito kaganda rito. Tingnan mo, ang daming kaganapang nangyayari dito sa loob. So dito na tayo sa loob ng Tivoli. Isa ito sa pinakamagandang amusement park sa buong mundo. At isa ito sa pinakamagandang pasyalan dito sa Denmark. At sa gabi naman, meron ditong live concerts. Iba't ibang artist yung mga nagpe-perform, mga local Danish, artist na mga kilala dito at mga international artist. At sa gabi, pagkatapos ng concert, bago isara itong Tivoli, ay nagkakaroon sila ng fireworks dito. Napakaganda ng inyong magiging experience dito sa loob ng Tivoli. Kung mahilig ka sa rides, sulit ang pagpunta dito. Kahit hindi ka mahilig sa rides, sulit pa rin ang pagpunta dito. At dito, napakaganda ng atmosphere. Sa summer, mas lalong nagiging magical itong paligid dito sa loob ng Tivoli. Bukod sa mga rides, napakaganda ng mga bulaklak, mga ilaw, at iba't ibang theme. Bawat seasons, iniiba nila yung decorations dito sa loob ng Tivoli. Kaya hindi ka magsasawa dito sa loob. Why did you stop? Can do it. Tivoli at night. Kaya dapat maraming ilaw, no? Maraming supong na Ganda, no? December, sobrang lamig. Oh, Kung kailan sobrang dilim, ang onti na ilaw. ganda. Cute, no? Hmm. Bigay na.
So eto, pakita ko sa inyo, may concert na nangyayari ngayon. Free ito free pag nakapasok na kayo dito sa loob. Mamaya ulit, nood muna tayo ng concert. This song's called Who You Are. Losing my mind on a tiny air. Sin is deceiving, dreaming is believing. It's okay to be young. Sometimes it's hard to follow your heart. But tears to be losing, everybody's pushing. There's nothing wrong with who you are. Yes, no, Jessie J. That's me. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second. Just Kung nagustuhan ninyo ang ating video ngayong araw, kahit simple at konti lang ang naipakita ko sa inyo, ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, para naman marami pa ako maipakita sa inyo at lagi ko kayong isasama sa ating mga adventure, especially dito sa Europe. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na biyahe o magkita-kita tayo sa susunod na video ulit. Yun lang. So hanggang dito na lang. See you next time. See you dyan sa corner ng Copenhagen. Ingat kayo palagi. Peace!